Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for September 11 to 17 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising na Taurus. So kung bago po kayo, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po nating video. Kung gusto niyo po malaman at kung ano po ang inyong Sun, Moon at Rising at para saan po ito, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. Ngayon kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, tulad ng mga suot ko, at mga spell works tulad po ng prosperity or healing spell, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng video. Tandaan yung mga readings po, they will be for guidance purposes. Gamitin pa rin ang free will natin ng maayos. Kamusta ka na ba, Taurus? Tingnan natin, ha? King of Cups, tsaka co-create. Partnership is very important ngayon sa time mong to, Taurus. Kasi andito nakikita ko sa card mo na emotionally, you feel strong. Emotionally, parang feeling mo kaya mo. Emotionally, na parang ando na, yung masasabi mo parang, I'm on top of the world, ganun. Kaya ko to, magagawa ko to, lalaban ako. Well, technically kasi, kaya mo naman talaga. Bilang isang earth element ka, tsaka andoon na tinatawag kang house of money. So, ano talaga nakakayanin mo? Kasi kaya mo mag-create ng resources kung gugustuhin mo. Andun lang kasi na naghahanap ka ngayon ng parang pwede mong matakbuhan. Kasi, kumbaga sa business na nagsisimula, kailangan natin ng tulong ng bangko. Kailangan natin ng loan. Kailangan natin ng magpapayabong. Kailangan natin ng partnership. Kailangan natin ng someone to help us to stand up. Makakatayo naman, pero ando lang kasi na deep inside, alam mo na medyo nahihirapan ka. So, kailangan maghanap ka ng pwede mong maging makatuwang um, for the meantime. So, andito yung point na pinapakita rin ng cards na passion, yung sa heart natin, yung gusto natin, it's good na parang ito yung balak mo, ito yung pangarap mo, ito yung dinedesire mo. That's good. Pero part lang siya ng overall plan o part lang siya nung kailangan mong ginagawa. Isa sa mga kailangang gawin is also to find yung resources para masuportahan yung hinahangad mo na mangyari sa'yo. Kaya nga naghahanap ka ng pwede mo maging makatuwang. Oo nga, merong iba sa inyo may katuwang pero andoon na aminin natin man o hindi, ikaw pa rin yung nagbibitbit sa kanila. Ikaw pa rin yung lumalaban para sa kanila. Ikaw yung gumagawa ng paraan para makaangat sila. Mahirap pero nakakairita, pero gano'n sila, eh, wala tayong magagawa, eh. Hindi natin mapipilit kahit anong kausap natin. May mga tao talagang medyo, sorry for the term, matigas ang mukha. Wala tayong magagawa do'n. Ano ba yung nagko-cover sa'yo? Ano ba yung nagko-cross sa'yo sa ngayon? So, we have here is yung The Star, tsaka Time to Go. Sometimes talaga, hindi lahat ng plano natin is yun din ang plano ng mga taong nakakasalamuha at nakakasama natin. Hindi, alam yun yung maganda sa mundo natin. Hindi pare-pareho ang mga gusto natin. Hindi pare-pareho yung mga ninanais natin. Hindi pare-pareho yung mga target natin. So, at the same time, hindi rin, ang pangit naman nun, parang, di ba, kung ang gusto na lahat is apple, di ubos lahat ng apple. So, andito yung sinasabi, napakita ng card na kung kailangan mo mag-move forward, kailangan mong maiba yung ginagawa mo, iba yung landas sa tahaki mo kasi yun yung para sa'yo, then let it be. Hayaan mo. Kasi pinapakita dito ng cards na may mga may mga opportunities sa kailangan mong na pwede kang umalis kailangan mong mag-go out eh. May mga kailangan kang sundan with the card of the star. It means directions, it means hope. May nakabukas sa mga pinto na isa sa alang-alang mo lang kasi hala, pag pinursu ko to baka mamaya iba na hindi ko na makakasama si ganto, wala na si ganyan. Okay lang.
Hindi naman do'n ang basehan na parang mawawala 'pag nawalan kayo agad ng time, ng communication na hindi na kayo close, hindi na kayo magkaibigan, hindi na kayo mag-partner. Eh, yun yung path mo, eh. Iba yung path niya. Dun nga yung maganda nun, eh, kasi magka-ano, dito masusubok yung understanding niyo. Dito masusubok kung gaano kalalim yung ugnayan niyo. Dito masusubok at makikita kung ano yung halaga niyo sa bawat isa, kung papaano niyo kung susuportahan ka ba sa mga pangarap mo o gagamitin yun laban sa'yo. Dito mo makikita, dito mo maintindihan, at dito mo mawawari talaga. One of your crowning cards is the Knight of Wands and exchanging gifts. Simple lang naman, eh, gusto mo din siguro ano 'to for the work din 'to, or for the business 'to, finances yung lumalabas. Andun kasi na yung gusto mong yung ginagawa mo, ine-enjoy mo mga ginagawa mo, gusto mo sana yun din yung magiging source of income. Actually, maganda naman yun. Actually, personal gusto ko nga, ako gano'n din, eh, na kung ano yung gusto kong ginagawa, yung passion ko, yun din yung magiging work ko or business ko kasi hindi ka mapapagod. Kasi passion mo yun, eh. Kumbaga, habang ginagawa mo 'to, the same time, bumabalik din sa'yo yun in a monetary way. Nasusuportahan ka sa pang-araw-araw mo, nasusuportahan ka sa mga pangangailangan mo. Walang masama dun. Actually, it's, what you want is perfect. Yung gusto mo, sakto yun. Kasi ang hirap kasi sabi ko nga, eh, may sinabihan ako nun, ang hirap mag-excel sa isang bagay na hindi mo talaga or pinipilit mo lang gustuhin. Ang hirap lumago sa isang bagay o sa isang, tinatahak na landas kung hindi naman talaga ito para sa'yo. Sabihin natin na ang talagang passion mo, sabihin natin, is magturo. Pero ang ang pinapagawa sa'yo ng mga tao, eh, o ng mga nasa paligid mo is mag-accounting ka, makukuha mo siya, yung accounting. Pero hindi ka gano'n nalalago, hindi ka gano'n na makakaangat. Siguro bare minimum kasi kailangan, eh, tsaka napag-aaralan naman lahat. Iba kasi yung napag-aralan mo sa gusto mo ta's pinag-aralan mo pa, iba yung impact na yun, mas matindi yung puwede mong magawa, mas matindi yung puwede mong ma-achieve. Kaya hindi kita masisisi. Ngayon, yung base card mo kasi is to be fair, tsaka the devil. Well, the devil kasi this is connected to the zodiac sign Capricorn. So, Capricorn is about career. Well, naiintindihan kita kasi may mga pangailangan ka nga naman. Kaya parang sige na, puwede na 'to, basta importante may nagagawa ako. Pero alam mo yon, yung may sinasabi dito, eh, yung first two cards mo, eh, na kailangan mo ng partner na matino. Kailangan mo ng partner na marunong umintindi at marunong sumuporta. Kailangan mo ng mga kasama sa buhay na kung saan kahit mawala ka muna kasi may kailangan kang gawin, eh, alam mo hindi mawawala yung connection niyo. Okey lang, explore, hanapin mo. Hindi mo mahahanap 'yan kung magpipirmi ka lang kung nasaan ka. Hindi mo mahahanap 'yan kung matitigil ka kung diyaan ka lang. Go out, build new connections, understand other people, kilalanin mo sila, walang masama dun. Sa recent past mo kasi, we have your Seven of Wands tsaka Serendipity. Siguro andun lang talaga may mga natutunan ka na din. Kaya hindi kita masisisi na parang ayaw mo din minsan biglang gumagawa ng gumagalaw bigla or nagdedesisyon. Kasi may certain pains in the past na parang nag-try ako magtiwala nun, eh. Nag-try akong maniwala pero ending wala, 'di ba? Ang ending walang naganap, ang ending hindi naging maganda, walang nahita. Kumbaga andun yung parang and para sa'yo perfect na sana, pero ang ending nga. Ang ending walang ganap, ang ending
poof, it became Coco Crunch. Kasi andoon na ikaw lang pala yung umasa. Pero sabihin natin na at some point, masyado kasi nagbigay din. Tsaka at some point din nakikita ko dito with the 7 of Wands, hindi mo at yung mga tao yung bang hindi mo na nakasundo, hindi kayo nagkaroon ng proper communication kasi. O isa sa inyo or pareho kayo, hindi niyo sinubukang intindihin yung passion ng bawat isa, yung tinatahak na landas. Ending ayun, medyo nagkagulo sa part na yun. Tingnan natin, ano ba ang future na ikaw? Well, we have here is yung 2 of Wands tsaka Unfinished Symphony. Alam mo, huwag kang magtataka na yung mga taong 'to na na-cut off, na yung mga dating tao, yung binanggit dito, is mabalik sa'yo na magkaroon kayo ulit ng communication, magkaroon kayo ulit ng ugnayan, na mag-cross ulit yung mga landas niyo. Kasi ang lumalabas dito sa cards mo with the Unfinished Symphony, may mga kailangan pa asikasuhin, may mga kailangan na ayusin, may kailangan na ma-release, may kailangang aminin, may kailangan ihingi ng tawad at may kailangan din bigyan ng pagpapatawad. Now with the 2 of Wands, hindi naman ibig sabihin kapag bumalik sila, kailangan mag-stay sila. Anybody can come back, but not everyone should stay. May tao na parang okay lang magkaroon kayo ng ugnayan ulit, magkaroon kayo ng communication, pero hindi naman ibig sabihin nun requirement na mai-re-establish kayo. That will depend actually kung paano ba ang naging takbo ng relasyon niyo, ng connection niyo sa bawat isa. Na-curious tuloy ako sa ano mo, sa physical environment. Ano bang meron? 10 of Wands tsaka Not For You. Alam mo, andoon na ano, siguro nagkakaroon na talaga ng moment 'no, na parang may mga feeling moments ka. You need to reevaluate that. Yung mga feeling mo na parang iba yung nakikita ko sa card na 'to, yung description yung parang nakahiga or nakaupo tapos nakatingin na parang nag-iisip ng gagawin. Bakit ang sinasabi ng card, so, bakit hindi mo i-review yung mga ginawa mo dati? Ano yung mga ginawa mo nun na effective, tapos naging maganda yung resulta? Ano yung mga ginagawa mo noon na hindi naman maganda yung nilalabas na resulta? Dun mismo, dun ka magtingin, doon mo gugulin yung oras mo din, hindi naman lahat, yung ibang oras mo para maintindihan mo kasi napapansin 'di ba, don't work hard. Working hard is good, but do better by working smart. Kumbaga kung paulit-ulit naman parang ako sa work ko no'n dati since linggo-linggo araw-araw naglalabas ako ng certain report, di imbes na araw-araw ko na pinaparapan sa sarili ko kino-compute ko 'yun, tapos gagawa ako nung graph para ipadala yung report sa mga managers, di gumawa lang ako inaral ko yung Excel, ta's gumawa ako ng template para isang bagsak na lang, lagay ng data do'n, yung ginagawa ko ng 20 to 30 minutes na report, nagagawa ko lang siya in just 2 minutes. Kasi meron na akong ginagamit na pattern. Meron akong ginagamit na spreadsheet nun. So, parang gano'n din sa'yo. Ano ba yung mga regular things din na ginagawa mo, hanapan mo ng puwedeng to work smart, 'di ba? Siguro isa sa mga terms na puwede kong gamitin is multitasking. Ano ba emotional environment mo? So, we have here the Page of Wands and Observer. Actually, tama din. You need to observe. You need to also understand paano ba yung mga ginagawa nila. Other people. And not just other people, pero yung nakaraan mo. Ano ba yung nasa nakaraan mo na naging maganda yung daloy? Doon din tumingin ka. Doon din na kumuha ka ng plano, kumuha ka ng karunungan, kumuha ka ng kaalaman mula sa sansinukob. Kasi makakatulong 'yun para
mas maging maganda yung takbo at daloy ng buhay mo. Mas magiging maganda yun para alam mo yung um, magiging mga susunod mong plano. Magkakaroon ka ng idea na, ito, nag-work para sa kanya. Try ko nga, baka mag-work para sa akin. Kasi with the page of wands here, tulog yung pusa. With the page of wands, nakikita ko dito na it's okay na hindi naman sa nagagaya tayo. It's okay na parang mag-adapt tayo. Nag-work para sa kanya yung ganong style eh. Baka pwede mo rin namang i-adjust at i-adapt sa sarili mo. Now, with the page of wands here, wands is about the passion eh. So, andoon na paalala din sa'yo ng cards that you learn from other people. You learn from the things of how people are doing it. Intindihin mo din. Tapos, alamin mo baka mamaya pwede mong i-adapt sa sarili mo. Pwede mong maging parte ng practice mo. Pero be sure, hindi naman ando nakaangat pa rin yung filters mo. Kasi, sabihin natin effective sa kanya, baka sa'yo hindi. 'Di ba? Effective sa kanya, baka naman dun sa pag ikaw na yung first part lang may effective sa'yo, yung the rest, hindi naman pala. Dito na papasok yung karunungan. Kaya nga observer din eh. Tignan mo kung ano yung magiging effect. Observe from it. Okay? Ano ba meron sa hopes and fears mo? So we have here the Six of Cups and by the book. Yun na nga. May mga hindi lahat ng bagay na effective dati ay effective ngayon. So, di ba, parang sa gamot, nag-i-improve yan. Meron ako napanood na commercial parang pinakita yung 50 years yata yung gatas. Parang dati ganto with vitamin C, tapos parang naglabas sila with zinc na yung gatas, tapos added vitamin A. Dinadagdagan. Andun na yes, yung gatas is kailangan ng bata. Pero ina-adjust nila sa dagdag na pangangailangan pa nakikita nila. Paano nalaman? Kasi inaaral nila. Now, walang masama na sinusundan natin yung mga instructions na naibigay sa atin o yung mga turo na naipasa sa atin dati. Walang masama doon. Ang kailangan lang, minsan kailangan i-adjust. Ang kailangan minsan dagdagan or merong ibawas o medyo ipaling sa konti sa kanan o sa kaliwa. Kasi hindi lahat, ang pangailangan din is nag-e-evolve. So, yung sagot din dito, nag-e-evolve din. Yun yung sa mga kinakatakot mo, lumabas ka sa comfort zone mo, magmumukha kang suwail kasi ito yung gagawin mo. Hindi yun. Andun lang na nagre-respond ka sa mga kailangan sa panahon na ito. Ano bang meron sa possible future mo? Well, we have here the Two of Cups and number 47. Go the distance. Well, with the Two of Cups kasi, ayan nga, medyo mag-prepare tayo sa reconnect ng mga tao from your past na medyo, yung iba dito merong mga emotional kang connection. Meron kang attachment sa kanila. History. Huwag mong takasan. Nasabi sa'yo ng go the distance, huwag mong tatakasan. Kasi, dalawa yung pwedeng mangyari dito. Iko-continue nyo yung connection nyo o ito yung point na bibigyan ka ng chance para magkaroon ng proper closure. Ngayon, katulad kanina, diba? Magpatawa, magpakatawaran. So, it's time na bigyan mo to ng pansin. Kasi, the more mo tinatakasan yung mga bagay na yon, magiging paulit-ulit lang at babalik, round and round lang tayo sa mga nagaganap. Pinipilit mong takasan para matakasan mo, harapin mo siya. Okay, nakatulong po ang readings natin sa'yo at tandaan yung mga naging readings natin. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin.
Ngayon kung gusto niyo pong masuportahan pa po ang ating channel para lumago po ito, puwede niyo po i-click yung join button sa baba. And for charms and crystals tulad nito po, and spell works tulad ng prosperity or healing spell, i-message niyo po ako sa Tarot Page Philippines official Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng video natin. So guys, maraming maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita-kita tayo very soon at laging tandaan, be safe. Goodbye for now. Thank you.